Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Ren, shoutout kay Eric Francisco, shoutout kay Henry Swan, shoutout kay Roel Consuegra. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga masters, 3 video po araw-araw ang i-upload natin. Ang bagong yugto ni Daryl sa storytelling channel sa YouTube mapapakinggan. Ang nakaraan, si Sophie ang apo ni matandang Loss ay gumawa ng isang gawain na hindi nararapat, pumasok siya sa silid ng hindi niya pagmamay-ari sa loob ng palasyo ng mga elf. Sa kanyang kuryosidad pinilit niya itong pasukin kahit wala siyang pahintulot ng sinuman. Dahil sa kanyang pagkamangha nang makita niya ang loob ng silid. Ang mga magaganda bagay na nandoon ay kanyang pinakialaman. Lalo na nang makita niya ang isang malaking kabinet na puno ng mga magaganda kasuotan. Pinakialaman niya ito at kanyang sinuot. Hindi alam ni Sophie kung ano ang pwedeng mangyari sa kanya kapag siya ay nahuli. Napakalaking kasalanan sa lahi ng mga elf ang gumawa ng ganitong mga bagay, lalo na ang makialam sa hindi mo pagmamay-ari. Bagong kabanata, sa silid na natili parent sa loob si Sophie. Nais ko magkaroon ng ganto mga kasuotan. Na kahit hindi ko nagagawang lumabas sa aming nasasakupan, nais ko magsuot ng mga ito. Kanino kayang silid ito at ang mga gamit na nandito ay sobrang gaganda. Lalo na ang halaga nito ay sigurado napakamahal. Bulong ni Sophie sa kanyang sarili. Maya-maya may napansin siyang isang bagay na nakapatong sa harap ng napakalaking salamin. Ano ito? Isang kahon na kumikinang. Ano ang nasa loob ng kahon na ito? Mabilis na hinawakan ni Sophie ang kahon na ito, at kanyang binuksan ito. Nakita niya ang isang necklace na nagtataglay ng sinag. Ano? Anong klaseng necklace ito? Bakit nakakaramdam ako ng iba sa necklace na ito? Huwag mo sabihin ang necklace na aking hawak ay nagtataglay ng spiritual. Lubos na nawala sa sarili si Sophie sa kanyang nakikita. Sino ba talaga ang may-ari ng silid na ito? Bakit may ganto siyang bagay? At anong klaseng necklace ito? Namamangha ng sobra si Sophie. Maya-maya siya ay napaisip. Huwag mo sabihin ito ba ay isang uri ng heavenly necklace na nagmula sa God's domain. Ito ang heavenly necklace. Ayon sa mga matatandang mangkukulam. Ang heavenly necklace ay pagmamay-ari ng asawa ng hari sa God's domain. Dahil sa napagtagumpayan ng lahi ng mga elf na palawakin ang nasasakupan nito. Ibinigay ito ng asawa ng hari ng God's domain sa asawa ni Master Ken. Bilang papuri, sa kadakilaan at tapang nito na mamuno sa mga labanan na nagdaan sa aming lahing mga elf. Ang heavenly necklace na ito ay nagtataglay ng isang spiritual, at ang itsura nito ay talaga napakaganda sa lahat ng bagay. Ang silid ba na ito ay pagmamay-ari ng yumaong asawa ni Master Ken. Kaya pala ang silid na ito ay sobrang ganda. At ang mga gamit dito ay sobrang kakaiba. Naisip ni Sophie na suotin ang heavenly necklace na ito. Mabilis niyang hinawakan ang heavenly necklace at kanyang sinuot sa kanyang leeg. Napakaganda talaga ng heavenly necklace na ito. Lalo na lumabas ang kanyang kagandahan ng aking sinuot na. Masayang masaya si Sophie sa kanyang mga nakikita at natutuklasan sa silid na kanyang pinasukan. Hindi ko inaasahan ang gantong mga pangyayari. Napakaswerte ko at naranasan ko makita ang mga ito at nasuot ko kahit saglit lamang. Oo, wala talagang balak si Sophie na kunin ang mga bagay na kanyang sinuot lalo na ang heavenly necklace. Ginawa niya lamang ito para masubukan kung ano ang maramdaman niya kapag ito ay kanyang nasuot. Nakatingin parent si Sophie sa malaking salamin habang pinagmamasdan niya ang kanyang sarili. Nasuot ang magandang dress at ang heavenly necklace ay nakasuot sa kanyang leeg. Sa kabilang banda, si Lynn ay nagtungo na sa kanyang silid. Nang malapit na si Lynn sa lugar kung nasaan ang kanyang silid. Napansin niya itong nakabukas. Ano? Bakit bukas ang aking silid?
Sa pagkakaalam ko sinarado ko ito at nilock. Hindi ko pwedeng nakalimutan ang ganun mga bagay. Tuldok, nang makita ni Lin na nakabukas ang kanyang silid. Mabilis itong naglakad. Habang papasok na si Lin sa kanyang silid, nakita niya ang isang figure na nakasuot na kulay purple na kasuotan at ang pangangatawan nito ay napaka-sexy, humuhubog sa kanyang ang sexy nitong katawan dahil sa kanyang suot. Nang makita ito ni Lin, hindi agad ito nakapag-react. Sino ang babaeng ito? Bakit ang mga gamit ko ay nakakalat at ang aking damit ay kanyang suot-suot? Hindi pa napansin ni Lin na suot din ng babae ang heavenly necklace sa kanyang leeg. Tama ang silid na pinasukan ni Sophie ay pagmamay-ari ng yumaong asawa ni Master Ken, ngunit ng yumao na ito, ang silid ng asawa ni Master Ken ay ginamit ni Lin upang maramdaman pere niya ang presensya ng kanyang ina, at hindi mawala ang alaala nito sa kanya. Maya-maya, sumigaw si Lin. Lapos tanganan ka. Sino ka, bakit ka nandito sa aking silid? At ang mga gamit ko ay iyong pinakialaman. Galit na galit ang puso ni Lin sa kanyang nakikita. Sa pagsigaw ni Lin, si Sophie ay bumalik sa kanyang ulirat at agad itong tumingin sa labas ng pinto ng silid. Naku, ano ang sabi niya kanyang silid? Siya ba ang may-ari ng silid na ito at ang magaganda gamit na ito ay kanyang pagmamay-ari? Nang maramdaman ni Sophie ang galit mula kay Lin, ito ay medyo napahiya, ngunit ang kaba ay hindi niya naramdaman. May matigas na puso din talaga ang apo ni Matandang Los, mula sa mga lahing mangkukulam. Mabilis na pumasok si Lin sa kanyang silid. Sino ka at anong karapatan mo pumasok sa aking silid? Sabay hila ni Lin sa hawak ni Sophie na dress. Sa higpit ng hawak ni Sophie sa dress at sa paghatik ni Lin dito. Ito ay napunit, at si Sophie ay medyo humadges. Sa lakas ng isang Lin at hindi handa si Sophie. Si Sophie ay tumilapon sa gilid ng kama. Basurang ka, magnanakaw ka, nais mo akong pagnakawan. Hindi mo ba alam ang aking silid ay sagrado, walang sino man ang pwede makapasok dito lalo na kung wala ang aking pahintulot. Ang lakas ng loob mo para ako ay nakawan. Ako ang anak ng master ng mga elf. Walang sino man ang gumawa nito sa akin, kung hindi ikaw pa lamang. Nang marinig ni Sophie ang sigaw ni Lin, agad itong nagulat, at ang kanyang matapang na pagkatao ay napalitan ng pagiging kabado. Ano ang sabi niya? Anak siya ni Master Ken, ang master ng buong lahing elf. Kaya pala ang gaganda at mamahalin ang mga gamit sa loob ng silid na ito. Pagmamay-ari pala ang mga ito ng anak ng Master Ken, at ang heavenly necklace na ito ay sigurado ay pinamana sa kanya ng kanyang ina. Nako, medyo pinagpapawisan si Sophie sa loob ng silid. Habang si Lin ay sobrang galit. Ikaw basurang magnanakaw ka. Ang iyong mga magulang ay siguro ay kagaya mo rin isang basurang, nabubuhay sa mundo ito upang magnakaw. Ang mga tulad nyo ay dapat mawala sa mundong ito. Galit na sigaw ni Lin. Nang marinig ito ni Sophie, ang kaba niyang naramdaman ay biglang nawala at napalitan ng galit. Tumayo si Sophie sa kanyang pagkakabagsak. Ano ang sabi mo? Kahit anak ka pa ni Master Ken, wala kang karapatan na kutsain ang aking mga magulang. At hindi ako magnanakaw. Sumabog ang spiritual na lakas ni Sophie sa kanyang katawan. Ang isang anak ng mga master ng elf ay may ganto palang pag-uugali. Masyadong mapanghasga. Napakalayo ng pag-uugali mo sa iyong ama. Hindi ka nararapat maging anak ni Master Ken. Nang marinig ito ni Lin, lalo siyang sumabog sa galit. Ikaw basurang magnanakaw. Talagang galing sa bibig mo ang mga salita na yan. Mamatay ka. Sumabog ang sobrang lakas ni Lin, ang kanyang spiritual na lakas ay hindi niya ito napigilan. Ang spiritual na lakas ni Lin ay umabot na sa tuktok. Nang maramdaman ito ni Sophie medyo natakot siya. Ano ang anak ni Master Ken ay may gantong uri ng spiritual na lakas, sobrang lakas. Mabilis na kumilos si Lin at kanyang nilusob si Sophie. Sinampal ng malakas ni Lin ang dibdib ni Sophie. Ngunit si Sophie ay may kasanayan mag-deploy ng isang kalasag sa kanyang sarili. Mabilis na gumawa ng kalasag si Sophie. Boom! Tumama ang kamay ni Lin sa shield na ginawa ni Sophie. Sa sobrang lakas ng pag-atake ni Lin kay Sophie. Kahit na may shield pa ito, ang buong katawan ni Sophie ay tumilapon palabas ng silid. Si Sophie ay nakatayo peren. Ngunit ito ay dumura ng dugo. Ano ang lakas ng anak ni Master Ken? Kung hindi agad ako nakagawa ng shield ay maaari ako mamatay sa isang pag-atake lamang.
Nang nakita ni Lin na nakatayo parent si Sophie, ito ay medyo napahanga. Mahusay din ang babaeng ito, agad siyang nakagawa ng isang kalasag sa mabilis na kilos. Habang pinagmamasdan ni Lin si Sophie, napansin nito ang nakalagay sa leeg ni Sophie. Ano? Suot-suot niya ang necklace ng aking ina. Oo, ang heavenly necklace ay ibinigay ng ina ni Lin sa kanya bago ito pumanaw. Ang heavenly necklace na ito ay pinagkakaingatan ni Lin. Kahit na ikamati pa niya, handa niyang protektahan ang heavenly necklace ng kanyang ina na ibinigay sa kanya upang ito ay hindi manako ng sinuman. Tuldok, walang hiya, mamatay ka, walang hiya kang basurang ka. Sa mismo palasyo ka pa talaga nagtangka magnakaw lalo na sa aking silid pa. Pati ang pinakamahalagang bagay na ibinigay sa akin ng aking ina, ang sagradong necklace ay gusto mo nakawin. Hindi ko mapapalagpas ang iyong ginawa. Mamamatay ka sa loob ng aming palasyo. Nang marinig ang sigaw ni Lin ni Sophie agad ito napatanong. Ano ang aking ninakaw? Maya-maya hinawakan niya ang kanyang leeg. Nako, suot ko pa pala ang heavenly necklace na ito. Tapos na. Ang heavenly necklace na ito ay talagang sagrado para sa pamilya nila Master Ken. Kung ako ay makaligtas man dito sa anak ni Master Ken, sigurado mapaparusahan ako ng lubos. Ano ba ang ginawa ko? Halos naiyak si Sophie. Sumabog ulit ang spiritual na lakas ni Lin. At ito ay bumuo ng isang maliwanag na pana na nagtataglay ng sobrang lakas na spiritual. Ang kakayahan ng mga elf ay kaya nila maglabas ng isang arrow na nagtataglay na napakalakas na spiritual. Ngunit iba itong kay Lin. Ang spiritual ng kanyang arrow at ang spiritual mismo ni Lin ay nagsasanib at bumabalot sa mismo pana, kaya ang tinataglay nitong lakas ay higit pa sa lahat. Ang spiritual nito ay talagang kinakatakutan. Lalo na ngayon ang tinataglay ni Lin na spiritual ay nasa tuktok na. Dahil sa kanyang pagsisikap, mabilis niya itong napaglinang. Sa sobrang galit ni Lin, ang kanyang isip at puso ay nais lamang nito na pumatay. Lalo na nang makita ni Lin na suot-suot ni Sophie ang heavenly necklace, nawala na ito sa kanyang matinong pag-iisip. Ang spiritual na arrow na pinaganya ni Lin ay kayang wasakin ang kalahati ng palasyo sa isang iglap lamang. At ang tatamaan nito ay sigurado maglalaho. Nako, anong klaseng kapangyarihan ang tinataglay ng anak ni Master Ken? Sobrang lakas niya. Wala pa akong nakikita at hindi ko pa ito nararamdaman sa buong buhay ko. Anak nga siya ng master ng mga elf. Ang lakas niya ay parang mas hinigpitan pa niya ang lakas ng kanyang ama. Mamatay ba ako sa kanyang mga kamay? Bulong ni Sophie sa kanyang sarili. Sinampal ni Sophie ang kanyang sarili. Tama, hindi ako pwede mamatay ng ganto lamang. Kung mamatay man ako, dapat ilabas ko na din ang buo kong kakayahan para hindi mawalan ng saysay ang aking pagsesenay. Sumabog ang buong lakas ni Sophie. Dumilim ang buong paligid sa labas ng palasyo. Ang liwanag ng buwan ay natakpan ng madilim na ulap. Oo, ginamit na ni Sophie ang kanyang kasanayan. Na ang tinataglay nitong lakas ay sobrang lakas, ngunit hindi pera nito matutumbasan ang lakas ng isang Lin. Ang dalawang braso ni Sophie ay nag-iba. Ang kanyang mga braso ay naging isang arrow din, na may maitim na liwanag. Tama, kayang-kaya ni Sophie gawin na ang kanyang mga braso ay isa sa mga ginagamit niya upang makagawa at malabas nito ang kanyang tinatagong sandata. Sa ilang taon pagsisinay ni Sophie, ngayon pa lang niya gagamitin ang kanyang tunay na lakas at pana na ito. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan niyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!